So first and foremost, ang aming main thrust, yung NBA, Nation Building Agenda. Napakaraming problema ng ating bansa, kasama doon yung isang national reset sa anti-corruption or good governance, no? Lahat ba ng bidding ay rigged? O merong bidding na rigged at hindi? Yung sinasabi nila na lahat ng DE ay involved or may mga DE lang, etc. Yung sinabi ni Secretary Dizon na resign lahat, tatanggapin, hindi tatanggapin, yan ay DPWH pa lang. May BIR, may Customs, may Kongreso, may Senado, meron po sa health, yung pong isipin nyo, pati bakuna, may issue, health centers, no? So, regular po ang aming meeting ng Mondays. And this time, sinama namin aming mga chief of staff para yung aming agenda kasi napakalaki. But I have to admit to you, medyo yung oras ay nagugol din dun sa pag-uusap na bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant D. Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. So may mga ganitong issue na I will say are important but naging mas urgent kasi ang question na namin, do we now have a Senate na walang rules o meron din bang rules? Kayo ba dito sa media, safe ba kayo kung yung CCTV anytime pwedeng kunin ng kahit sino? Diba dapat may rules din yon sa CCTV pag mag-iingi ka. So these are things we discussed. A member of the minority will probably bring it up sa floor. Pero sir, iba ang minority gusto talaga dito na siya mag-detain. So ngayon, the question was not the saan siya i-detain. The question is following the rules. Sa rules ng Blue Ribbon, it is the committee through the chairman, not the Senate President. At nung pinahiram siya sa Senate, sa Congress, ang usapan ay ibabalik, hindi siya binalik. So, plenarify na yon pero nagkaroon ng motion sa Senado, sa mismong plenary, na daling sa Pasay City. So, pwede ba na ang isang tao, kahit siya ay Senate President, o pwede ba kung yung committee chairman, balik na rin yung plenary? That's the issue, Celia. Yun ang medyo, we're not comfortable na wala tayong rules sa Senado. Having said that, it's a due process na makasagot harap-harapan yung kabila. I was just bringing it up kasi tinanong niya anong agenda namin. Hindi kayo komportable, sir, na dinala siya sa PNP? Kayo ba komportable kayo na magbobotohan dito na bigyan kayo ng pwesto sa Senado and then magde-decide ang Senate President o isang committee chairman na bawal kayo sa Senado? Yung plenary ang pinakamataas at makapangyarihan eh. So ang question dito, bakit nagbago samantalang merong pong motion at na-approve ito ng buong Senado? So yung paglilipat dito, sir, hindi kayo nakonsulta? Hindi, ang nasusunod si yung witness eh. Nung nandun siya sa House at sinabi niya na hindi siya komportable sa Senate, hindi siya binalik. Tandaan niyo po, nung sinabi niya yun, sino na ang Senate President na? Si Senator Soto na, di ba? O ngayon, ang statement naman niya, dyan lumabas sa inyong news outlets, ang statement niya, with the new leadership, komportable na siya. So kung pwede siya nilipat, bakit siya yung nasusunod? Tatanong ko lang din, you're questioning si SP, why he is allowed? I'm questioning bakit hindi nasusunod yung batas at yung rules ng Senate. I'm not questioning it personally. May mga tatayo. What I'm saying is that sinasagot ko lang yung tanong nyo na ano yung agenda namin. Kasi nga, ang lahat ng pag-uusapan dito, kahit anong bills, kahit anong solusyon, kahit anong problema, actually ang main namin sana today is yung house arrest ni President Duterte kasi medyo urgent yun. Kaya lang naunahan ng mga issue na to. Kasi hindi naman pwede na may VIP witness tayo, tapos may witnesses tayo, nag-apply pa lang ng protection, sinushoot down na natin. Sir, nititigyan daw your comments sinasabing may nililito daw na po versus SP Soto and kayo daw po yung may numbers. Sino nag-bring up niya nung Thursday dito? Sino nag-bring up niya?
Ikaw ata nag-interview ng Terry, di ba? At sino nag-bring up na mag-ingat na baka kasi 15 sila, siyam kami. Si Senator Ping. Pero Si Senator Ping, Sino din ang bumara sa nung Sunday na may niluluto? Sir, lumabas kasi. Sino din? Si Senator Ping din, di ba? Kasi may lumabas, So, sir. May lumabas na balita. ilan ang website, ilan ang Facebook pages sa Pilipinas? 100 milyon. May isang website na nagsabing si Cayetano na SP, maniniwala silang lahat. Hindi dapat tayo takot sa sarili nating anino. Siya nag-bring up na Maiku. Siya din bumarel nung Maiku. Ang tawag doon, hulidap. But it's not yun, sir. But sir, The minority always wants to be the majority. The majority never wants to be the minority. Pero nung sinasabi nyo nung Thursday na may balak kami, nagmi-meeting kami about our agenda. but you categorically deny, sir, na may niluluto po kayo. The minority always wants to be the majority. So sir, nanliligaw Diba? pa rin kayo ng ilang members ng Not actively. May timing yan eh. Di ba yung kakaupo nila eh. Di syempre solid pa sila. Oh. And hindi pa namin napag-usapan sa minority na kung meron man pagpapalit sino. Pumayag sila na ako yung minority leader. Wala pang nag-uusap as a group kung sinong Senate President. Ngayon, kung may discontent sa 15, problema nila yon, hindi namin problema yon. So sila nag-bring up, tapos sila din babarel. Sila din magsasabing may plot. Silang na nga nagplat-plat. Election pa lang, sinasabi ng papalitan nila si Senator Escudero. So, we are minding our own business. With all due respect, Mr. Majority, mind your own business also. Huwag niyong pakialaman yung minority. Pakialaman niyo yung sarili niyong mga problema. So walang active na nilulutong kulita. Maybe get that categorical answer, sir. There is always a possibility. So pag lumapit sa amin ngayon, siyam kami. Pag lumapit sa amin, 4 at sinabing majority namin, tatanggihan namin. Tatanggihan namin. Pero ako, ni isang senador na majority, wala akong kinausap. Ate ko para akong kausap. Pero pinag-uusapan namin bills, paddle, etc. Di ba? Tinanong niya, may possibility ba? Kung may possibility, ikaw ba? Hindi pa naman nag-usap-usap eh. Di ba? At bakit ko siya i-compromise? Di ba? So sabihin niyo, bukod sa ate ko, sa 14, sinong kinausap ko sa kanila? Tanungin niyo. So, wala Senator, paano nyo, ibang topic lang, paano nyo tutulungan o susuportahan or whatever kung ano man na action ninyo dun sa dalawang kasama sa minority bloc na implicated sa ano man? Everyone has all the opportunity to defend themselves. Ginisa-isa nila sa amin kung paano hindi tumutugma yung sinasabing resibo. May ghost projects, may ghost din na resibo. Halimbawa, kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana siya nung birthday niya. Sabi nung witness, yun yung birthday niya. Kay Senator Joel, hindi pala screenshot yun ha. Ang screenshot, cellphone mo, kinunan mo ng picture, di ba? Sinave mo yung screen, kaya screenshot. Ito pala ay pic. At hindi naman member ng CA si Joel nun. At confirmed na si Secretary, hindi tumutugma eh. So each one of them will have their opportunity, di ba? Ang tanong, sa daming binanggit from the DPWH to Congressmen, bakit nakafocus tayo dito sa Senado? Kung meron tayong problema dito sa Senado, file kayo sa Ethics Committee. Di ba? Katulad nun, bakit hindi nasabihin kung yung sa CCTV kanino pumunta? O ngayon, suspect nyo tuloy lahat. O ngayon, kung CCTV ang pag-uusapan natin, pwede palang magplanta na dito. Papuntahin natin isang contractor sa isang media, tapos sabihin natin yung media na yan ay ganito. Papuntahin mo sa isang senador. Hindi kami komportable na walang rules. Kayo ba pwede nyo tingnan ng CCTV basta-basta? O kailangan mag-request muna kayo? So may nakita kayo na parang alanganin, let's say tingin nyo may dalang bomba, punta kayo sa Sergeant of Arms, sir, puntahan nyo yun. O kaya kung nakalabas na, sir, tingnan nyo yung CCTV. Tapos kung kailangan, i-request nyo. Diba? So yes, we want to get to the bottom of everything. We want everyone exposed. Wala tayong sasantuhin kahit mga senador. Pero ano sabi ng Supreme Court sa impeachment ni Sara Duterte? Tamang paraan
tamang panahon. So yun lang ang sinasabi ng minority ngayon. Doon tayo sa tama. Tamang paraan, tamang panahon. Mukhang may VIP witnesses, meron naman ibang witnesses na protection pa lang ang hinihingi. Hindi na pwede. Ako hindi pa ako in favor na any of them ay maging state witness. Magkaiba magkaiba. Nung sinabi kay Senator Soto na bakit ay hindi pwede, hindi qualify, whatever, kayo naman nag-interview Hindi pa yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan pa lang ay protection. We granted that to Jun Lozada sa ZTE. Kahit hindi pa natin alam yung sasabihin. Senator, ibig sabihin, sa meeting niyo ni-refute na sa inyong meeting, ni-refute din na Senator Jones? Nire-refute naman every day, every sa lahat ng And you believe ang issue dito po ay yung totality nung lahat. It's ongoing Limpa, the accusations are left and right. So basta tamang paraan, wala tayong sasantuhin, di ba? Bakit sa majority, tanungin nyo rin, di ba, yung tanim witness, is that true? Kasi if that's true, delikado din minority sa tanim witness din laban sa amin. So the minority Diba? is standing by Senator Stingray and So, we are individually defending ourselves if there are any allegation. Buo kami as a minority. We're not trying each other. But so far, yung pinakita namin sa kanila ay pinakita nila sa amin ay mas logical sa pinapakita ng witnesses against them. Ganun lang kasimple yun. Pero ongoing pa lahat. Diba? Ongoing pa lahat ng mga accusations. Mahaba pa to Kaya nga, kailangan natin humanap ng tamang paraan so that we get to the logical conclusion na sinong masterminds, sinong most guilty, paano isosoli yung pera, paano ikukulong yung mga yan. O tingnan nyo yung sa e-games, di ba, dun sa online gaming, nakalimutan na ba? O, to be fair, may hearing. Daan bilyon yun that is like legalized pagnanakaw sa pinakamahihirap sa ating bansa, sa mga pinakamahihirap sa ating bansa. So there are many issues. Buti na lang siyam kami. So mahahati-hati namin yung trabaho, but we are committed to the truth. Wala kaming pagtatakpan kahit sarili naming yan. Thank you, guys.